60 million pesos. Ganyan ang sinisigil na danyos ng Armed Forces of the Philippines sa China dahil sa pinsalang idinulot nito sa pagkuyog ng China Coast Guard sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17. Pinapasauli rin ang mga baril na kinuha ng CCG at pinasasagot ang operasyon ng sundalong Pinoy na naputulan ng daliri. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakasama natin si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng AFP. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay. Colonel, paano po natin ipinaabot itong ating demand na 60 million pesos bilang danyos po sa pinsalang idinulot nga ng CCG dito sa June 17 incident sa Ayungin Shoal? Yes, Cheryl, no, ang ating Chief of Staff po signed a letter, no, addressed to the Secretary of National Defense. So sa kanya po tayo, sila po ang magre-represent sa atin, no, to the different agencies po for this. Nandun po yung report that what transpired nung June 17 incident nga, and nandun nga yung breakdown din nitong 60 million. Hindi kasama dito, Cheryl, yung danyos para dun sa tropa natin na nasaktan dito sa insidente. So iba pa po yun? Yes, Cheryl, hindi kasama doon, no. These are all the equipment that was damaged. At ito po ba ay napaabot na at may tugon na po ba ang China dito? Wala pang kaming feedback, Cheryl, as to nasan na siya ngayon. It was received, but we are hoping, no, na isama ito nung huling dialogue na naganap with the DFA. So hindi pa po kami nabigyan ng details about it. Ano po ang option natin, Colonel, sakaling magmatigas ang China na magbayad nga po ng danyos at isauli yung mga kinuhang baril? We are hoping po that they will take the higher ground on this. Of course, we have the law on our side with the arbitral ruling, no, favoring the Philippines. So it is the high hopes of the AFP po na they will they will abide to this. Kasunod po ng June 17 incident ay namataan daw po ang monster ship ng China na nagsasagawa ng intrusive patrol sa Ayungin Shoal. Batay po sa monitoring ng maritime security expert na si Ray Powell. Can you confirm this, Colonel? Yes, Cheryl, no, we have already issued also the report on this. There were two vessels that were seen during that time. They passed by in those areas that are waters ka. So dalawang vessel po yung na-monitor natin. So what's notable to this is we are able to monitor these activities and report them accordingly and issue the corresponding challenges. Kumusta rin po ang inyong validation sa pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay sa umano'y hypersonic missile ng China? We did not see po, no, any videos that was referred to for this. So yun po, makikipag-ugnayan po kami, no, sa tanggapan po ng ating good senator regarding this statement po. Sinabi rin po ni AFP Chief General Romeo Browner na unti-unti nang pinapasok nga po at iniimpluwensyahan ng China ang iba't ibang sektor sa Pilipinas gaya po ng edukasyon, negosyo at media. Sa paanong paraan, kabilang po ba dito ang POGO? Yes, Sharon, no, hindi naman kailangan sa atin itong mga operasyon na ito. So, may tagli nga rito yung POGO na yan. Mo, random we have seen na while there are legal sides to it, pero marami nga rin pong umusbong, no, na illegal na gawain dito. So, over and above that, nakita din po natin yung iba pang mga cases that has come out involving different Chinese citizens within the country. Ano po ang nakikita ninyong purpose nga po nila rito? At ano ang aksyon ng ating pamahalaan laban nga po dito sa infiltration ng China sa various sectors sa Pilipinas? We are looking at all of these things, no, trying to look at the different na activities that are involved
kung ano man po yun. And of course, we'll look at all of this and try to step back, look at the big picture and try to connect the dots. Ihabol ko na rin po, Colonel, as of yesterday po yata ito, may mga kumakalat po na text message na galing daw po umano sa AFP at nananawagan na palitan po si Secretary Gibo Teodoro. Ito po bang text message na ito ay nakarating na po sa AFP? And can you confirm this? These are unverified sources, no? Rest assured po that within the AFP, we are united and we are professional. So this has not been verified kung saan talaga tong source na to. Moving forward, we'll be looking at kung saan talaga nanggagaling ito. It could be also from different sources na rin. Mas nakita nga natin na maraming misinformation, disinformation, and fake news that are coming from all over, no, sa social media and even ngayon nga text messages na po. But aware naman po kayo, ang AFP, dito nga po sa, ang claim po nila ay active members po ng Armed Forces of the Philippines at nananawagan sila kay Pangulong Bongbong Marcos na palitan na nga po si Secretary Gilbert Teodoro. Again, Cheryl, no, these are unverified sources. Pero nabasa nyo na rin po, nakarating na ho sa inyo itong mga text message na kumakalat po sa AFP, na umano'y galing ng AFP. Yes, Cheryl, no? And we're looking into this and ito, hindi natin papayagan, no, na to have, to divide the, yung sentiments of the people. So, yung pinapangako nga po namin dito that we are one and united and we are professional organization. Marami pong salamat, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.